Good morning, Susan. Rhea, Atiban. May tanong ako. Yes, Susan. Sino gusto mo? Si Nino, si Ninya? Ngayon kasi, Susan, buti na banggit mo, Nino, talagang magaling ka, Susan. Dahil hindi pa man po pumapasok ang Tagaraw dito sa atin sa Pilipinas, dumating naman, mararamdaman natin yung El Nino naman, Susan. Yan yung El Nino phenomenon ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration ng US. At ito nga pong Pebrero ay natukoy na mas mataas kaysa pangkaraniwan o mas mainit kaysa pangkaraniwan yung sea surface temperature dyan sa may Western at Central Pacific. Diyan po malapit sa equator. 50 hanggang 60% naman po ang tsansang ito ay magtutuloy-tuloy ngayong summer dito sa Northern Hemisphere o yung pong, hindi po yung summer dito sa atin, yung June hanggang August na mga buwan. Pero may kahinaan pa po ito ayon sa mga eksperto. At itong El Nino ito yung pansamantalang pag-init ng karagatan dito sa may Equatorial Pacific na nakaka-apekto naman sa klima ng iba't ibang mundo, Susan. Mang Tani, ano naman ang inaasahang epekto ng El Nino dito sa Pilipinas ngayong taon? Kasi di ba lagi na naman natin naririnig yan eh. Yes, Susan. Umpisa ngayon dahil magtatagaraw na tayo, hindi pa po ito yung epekto ng El Nino. Baka akala nila, Susan, ang init, tama, may El Nino na. Hindi pa. Malamang yan, itong darating na tag-ulan, yung pagdating ng bagyo, July, August, September, posibleng mas malalakas muna yung bagyo, Susan. At pagkatapos niyan, pagdating ng tagaraw sa susunod na taon pa, 2016, doon unti-unting mararamdaman yung talagang kawalan ng ulan. At ayon nga sa mga eksperto sa kanya, hindi pa nila nakikitang magiging malawakan o malaki ang magiging epekto ng El Nino sa klima ng iba't ibang panig ng mundo, maliban na lang dyan sa US Gulf Coast na posibleng umanong magkaroon sa mga susunod na buwan ng mas maraming ulan kaysa sa karaniwang nararanasan nila. At sa ngayon, dito sa Metro Manila, hindi po gaano mainit pero walang ulan na asahan base sa datos ng The Weather Company. So yung ating 32, yan po yung ating init factor. Hindi masyadong malinsangan. At sa iba pang bahagi ng Luzon, asahan ang mga pagulan lalong-lalo dito sa may extreme northern Luzon dahil po yan sa epekto na ng muling paglakas ng hanging amihan. Pero sa ibang bahagi ng Luzon, maaliwalas pa rin ang panahon. Maganda rin ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas ngayong araw ng Martes, lalong-lalo na dito sa may western section. Pero dyan sa may eastern section, may posibilidad ng pag-ulan. May hihina lang naman pagdating sa hapon at gabi. At sa Mindanao, meron din pong inaasang pag-ulan dyan sa may Basilan, dyan sa may Sulu at Tawi-Tawi. At ilang bahagi ng Soc-Sargen region, posible rin po ang thunderstorm. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Kung may weather question kayo mga kapuso, ready po akong sagutin yan. Mag-post lang sa I Am Ready Facebook page gamit ang hashtag na Magtanong kay Mang Tani. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani!